Hi guys, welcome back to my channel, and from the title itself, I'm gonna share to you why I quit my six-figure monthly corporate job to travel. I don't usually share, this part of my life because I want my vlogs to be focusing on travels and I still want to keep parang some parts of my life private. But I felt like maybe this could also inspire some viewers or maybe I just want to share so that you know what's happening with my life actually. So siguro mag-start tayo kung paano ako nagsimula sa career ko, what I do, and paano ako nakaabot sa six-figure job, and then why I quit. No? So, by profession, I'm a certified public accountant, guys. So, yeah, I graduated with a degree in Bachelor of Science in Accountancy. So, ang pinakauna kong work sige, paano ba ako nagsimula? Sige, simula na lang siguro na nag-aaral ako. So, nag-aaral pa lang ako, masasabi ko na medyo competitive ako na estudyante. Pero, silent na competitive. Hindi ako parang maingay na, I wanna be the best. Pero, deep inside, meron talaga akong ganong parang competitiveness sa sarili ko na gusto ko parang mataas lagi yung grades ko, gusto ko lagi ako nasa mga top students, ganyan. Kumbaga, medyo masipag ako mag-aral. Hindi lang halata. Hindi lang halata, pero masipag talaga ako mag-aral dati. Hindi, as you guys all know, I did not come from a well-off family. So, medyo mahirap yung pag-aaral. Kasi hindi kami financially stable or wala kaming ganong class, wala kaming ganong privilege. But luckily, nakakuha ko ng scholarship. So, parang scholar naman ako from first year to fourth year. 5 years kasi yung course ko, yung accountancy. Tapos, nung mga fourth year college yata ako nun, natanggal ako sa scholarship for... ayoko na lang magsisi ng ibang tao. Basta natanggal ako sa scholarship. So, because of that, na-force ako na mag-working student. Kasi hindi naman afford ng parents ko na bayaran yung tuition ko. So, ang ginawa ko, nag-working student ako sa isang call center, sa teleperformance. So, isang summer break yun, sabi ko mag-iipon lang ako ng pang tuition. Parang magsa-summer job lang talaga ako. Yun lang yung original plan. Tapos, pag nakaipon na ako, ipapambayad ko sa tuition. But, to long story short, no, nung kumikita na ako ng pera, medyo... kahit tapos na yung summer, tinuloy-tuloy ko pa rin. Kasi parang may ganun pag kumikita ka na ng pera, medyo mahirap ng i-quit. Mahirap na i-quit kasi kumikita ka na. Sabi ko, sige, ituloy-tuloy ko na lang. So, on my last year sa university, nag-working student talaga ako. Imagine yung mag-aaral ako sa umaga, tapos sa gabi, papasok ako. Kasi night shift ako. Night shift ang shift ko sa call center. So, may mga times pa na, syempre malilate na ako sa trabaho, hindi na ako nakakapagpalit ng damit. Kasi di ba strict sa call center yung time in, tapos minsan naka-uniform ako. Nagtitake ako ng calls, ganun kahirap yung situation ko dati. Pero grateful ako pag inaalala ko nga siya ngayon, grateful ako na pinagdaanan ko siya. Pero during those time, nasa ganun akong stage ng life ko, sobrang hirap talaga. Tapos naalala ko pa, may boyfriend ako nung time na yun. Wow, ganda. May boyfriend ako nung time na yun. Pero very career-oriented talaga ako. Medyo focused talaga ako sa gusto ko mangyari sa buhay. So, since feeling ko hindi na talaga kaya ng oras ko na pagsabayin yung pag-aaral ko, tapos nagtatrabaho ako sa gabi, tapos kikitain ko pa yung boyfriend ko, like I need time for that, no? So, nakipag-break ako kasi very talaga ako, goal-oriented. Very goal-oriented. Siguro, yun yung pagiging Capricorn na, ewan ko, feeling ko kapag medyo Capricorn ka na, medyo career-oriented ka, driven ka na. So, ganun. So, ayan, nairaos ko naman yung pag-aaral ko na habang nag-work, working student. Nung nakagraduate na ako, sabi ko hindi muna ako magtitake ng board exam. Kasi, actually parang nawala na sa utak ko na mag-take ng board exam. Kasi feeling ko, sabi ko parang kaya ko namang kumita kahit walang license, yung parang certified public accountant. Parang kaya ko namang maging successful siguro kahit wala yung ganung title. So nagtrabaho ako. Pinakauna kong trabaho after graduating is sa BPI. Nag-bank teller ako.
Kaya ako nag-bank teller. Kasi nung bata pa lang ako, kapag nagpupunta kami sa bangko kasama yung lola ko, pag sinasama niya ako, tapos pag nakikita ko yung mga teller sa bangko, parang I look up to them. No? Na parang ang mga prim and proper, parang ang ganda. Tapos naka-uniform pa sila. Basta parang feeling ko nung bata ako, parang pangarap ko maging bank teller. No? Kasi parang ang ganda ng nila, postura, tapos nandun sila sa parang ganun, parang, oh, look at me. So, nag-bank teller ako. Tapos nagtrabaho ako sa BPI for 6 months. 6 months ako as a bank teller. Pero I have nothing against mga bank teller. I have high respect sa mga nagtatrabaho sa bangko kasi naramdaman ko at hindi siya ganoon kadali lang din, no. Mukha lang siya madali tignan pero marami din mga challenges na pinagdadaanan. But then, after 6 months, na-realize ko na, parang hindi ko napapractice yung mga napag-aralan ko sa school, basta yung mga, hindi ko walang application dun sa mga learnings ko sa school. So sabi ko, okay, lilipat ako ng trabaho. Gusto ko mag-accounting firm. Tapos, gusto ko talaga sa mga sikat na accounting firm. Like, ang in-applyan ko is yung sa SGV. Gusto ko kasi yung SGV kasi di ba parang sikat. Part sila ng Big Four na accounting firm. So, nung nag-apply na ako sa SGV, wait lang. Nung nagko-call center pala ako, dapat sabihin ko muna, nagko-call center agent ako, ang sahod ko nun, mga 15,000 per month. Mga ilang, malalaman yung edad ko, pero mga ilang 2020. Siguro mga 12 years ago. 12 years ago yun. So, ang 15,000, di ba medyo malaki na yun eh. Kasi 12 years ago, pag may 15,000 a month ka, medyo malaki na yun. Tapos estudyante pa ako. So, parang feeling ko, okay na yung kinikita ko. Tapos, ito na, balik na tayo sa mag-a-apply ako sa SGV. Tapos, nung nag-a-apply ako sa SGV, kasi nga gusto ko mag-accounting firm, maraming matutunan, ganyan. Yung offer nila sa akin is mas mababa pa kaysa dun sa sahod ko dati sa call center as a working student. So, syempre sabi ko, nakagraduate na ako, tapos ba't ganun mas mababa pa rin yung sahod ko kaysa nung sahod ko ng working student ako. So, parang pangarap ko talaga na mag-accounting firm na sikat. Pero, since mababa talaga yung bigayan dati, hindi ko lang alam ngayon guys, hindi ako updated kung magkano na yung starting. Pero dati kasi mas mababa talaga sa 15,000 yung offer nila sa akin. And sabi ko parang gusto ko nang makatulong sa pamilya ko. Alam mo yun, parang nakagraduate na ako. Gusto ko kasi makatulong sa pamilya ko. So, naghanap ako ng mas trabaho na mas magbibigay sa akin ng malaking sahod. And then, dun ko nalaman yung mga outsourcing firm na pwede ka palang magkaroon ng mga US clients, mga UK clients, Australian clients. So, nag-apply naman ako sa Accenture. Hi, Accenture! So, sa Accenture, parang back office naman yung trabaho ko doon. Night shift kasi US yung client namin. So, naka-night shift ako doon. Pero mas mataas talaga yung offer nila. Hindi ko na maalala kung ano yung exact na offer. Pero alam ko nasa mga 18, 19, or mga 20,000 pesos yung offer nila. Yung ganong klaseng sahod guys, like 10, 11 years ago, mataas yun, di ba? Mataas yun kasi parang nakakausap ko yung mga kaklase ko kung magkano yung sahod nila, di ba? Usually, pagka-graduate ka, medyo nag-uusap ko, magkano yung sahod yun? Tapos, nung nalaman ko yung sahod ko, sabi ko lang, mataas pala yung sahod ko. So, nag-stay ako dun sa Accenture kahit night shift siya, tapos US clients, gumagawa ako ng mga back office accounting jobs, mga accounts receivable, cash, gano'n. Tapos, lumipat ulit ako sa isa pang US client din sa Xerox, sa ganun yung mga ginagawa ko. So, ginawa ko yun ng mga around 2 years, no? So, sa 2 years na yun, okay naman, masaya naman ako sa work ko. Tapos, syempre, kumikita ka. Doon ko palang nai-enjoy yung life. Kasi nung yung college ako, na-enjoy ko yung life. Pero, doon ko palang nai-enjoy yung pera na kinikita ko. Nung college ako, masaya naman ako. Pero, hindi talaga kami financially blessed before. So, nung nagtatrabaho na ako, doon ko palang na-enjoy na nakakapag-Starbucks na ako. Alam mo yung parang nakakapag-milk tea na ako, nakakain na ako sa mga chowking. Ganun kasi nung nag-aaral ako ng college, wala talaga. Like, hindi ko talaga afford yung mga ganun, yung mga milk tea. Wala siya, hindi siya afford. So, after 2 years, parang yun yung phase ko na ini-enjoy ko yung life ko, nakakain ako sa mga ganyan. Pero parang something was missing na, okay, nagtatrabaho ka na, kumikita ka na. Pero something was missing. Kaya sabi ko, naisipan ko na mag-take ng board exam. Actually, ang pinaka nag-convince talaga sa akin, yung ex ko dati. Yung ex ko, siya yung nag-convince sa akin na
go na mag-take ka, sayang naman ang pinag-aralan, or hindi naman sayang, pero parang sayang naman kung hindi mo itutuloy yung parang pagtitake ng board exam kasi nakagraduate ka na, ganyan. So, in-enroll niya ako sa review school. Pero later on, nakipag-break din siya sa akin. Pero at least, baka yun lang yung purpose niya sa buhay ko. I-enroll niya ako sa board exam at para makapag-take ako. Nakwento ko na to actually dati, pero sa isa kong story time. Pero ayun, sobrang hirap nung sa review school kasi broken-hearted talaga ako na parang minsan umiiyak ako sa class, pero laban lang, nandito na tayo and all. Pero ayun, sa first part ng review ko, hindi ko kasi afford na mag-resign kasi sa trabaho. Kasi nga, breadwinner ako sa family, tas anong ibabayad ko sa review school, anong papangkain ko. So, pinagsabay ko muna. No? Nagtatrabaho ako night shift. Tapos sa umaga doon ako nag-aaral sa review school, like, ganyan, nagre-review. Pero 5 months kasi yung review, no? 5 or 6 months kasi yung CPA board exam review. Nung nakaka 3 months na ako, 2 months na lang bago mag board exam, nararamdaman ko talaga na hindi ako papasa. Alam mo, mararamdaman mo kasi if magre-review ka, mararamdaman mo kung papasa ba ako or hindi. Parang, nung time na yun, feeling ko hindi ako papasa. Parang, hindi enough yung knowledge or yung, hindi ako ready, feeling ko. Kasi nga, kulang yung time ko mag-aral, nagtatrabaho. Tapos sabi ko, kailangan kong, I have to make a decision na mag-resign and mag-focus talaga sa review. Nahihirapan ako kasi wala naman ako masyadong malaking ipon nun. Tapos syempre magbibigay pa ako sa family ko. Tapos sabi ko wala talaga, hindi talaga ako papasa. So nag-risk talaga ako. Nag-risk ako mag-resign. May konti akong ipon. Tapos sabi ko meron namang back pay. Di ba may back pay naman pag mag-resign ka. Feeling ko enough na yun. Magtitipid na lang ako para mag-resign. As in nag-social media shutdown ako. Like wala akong communication masyado sa social media. Ay, hindi naman ako sa nag-deactivate, pero hindi ako masyado nag-engage. Parang, tinurn off ko yung distraction sa world. Sabi ko, in the next 2 months, kailangan ko mag-focus. As in, parang hinabol ko talaga. Like, parang almost every day ako nag-aaral, nasa kwarto lang ako. Wala akong social life and stuff like that. Tapos yung money ko, tinitipid ko rin. So, dun talaga ako natuto na magpansit canton araw-araw. Ang chubby ko kapag pasa ko sa board exam, chubby ako kasi puro pansit canton. Pansit canton tsaka kanin, carbs to carbs. Tapos, yung family ko nagkaroon ng problem nun, tapos umuwi sila sa probinsya. Ako lang talaga yung naiwan sa Manila nun, tapos ako lang mag-isa. Di ako marunong magluto. So, pansit canton, hotdog, ganun lang talaga yung kinakain ko everyday. Tapos, basta nasa bubble ako, pupunta sa review school, ganyan. Sobrang focus lang talaga ako. And then, luckily, yes, I was able to pass the board exam sa first take. The first take, nakapasagan ako. Kasi, sabi ko nga, all or nothing eh. Nung pagka-resign ko sa work ko, wala akong fallback, di ba? Nag-resign ako. Wala akong ipon. Wala akong jowa. Wala akong ipon. Tapos yung parents ko may problem. Sabi ko, pag hindi ako pumasa, anong gagawin ko? Parang ang mindset ko dati, wala akong ibang choice kundi pumasa. Diba? Yun lang yung only option na meron ako, ang pumasa. Hindi ko iniisip na hindi ako papasa. Like, nandun lang talaga, nakafocus yung mind ko dun. And, ayun, luckily nakapasa nga ako sa board exam. And, nung nakapasa na ako, syempre, naghanap-hanap na ako ng ibang mga pagtatrabahuan. Iniisip ko bumalik sa US clients ulit kasi malaki mo pasahod. But then, night shift kasi yun. Parang 2 years na ako nagna-night shift. Sabi ko na parang gusto kong bumalik sa normal life, na parang nakakatulog ako sa gabi. Kapag nag-i-invite yung mga friends ko sa umaga, nakakasama ako. So, doon ko na-discover yung Australian account. Tapos, ang Australia kasi tsaka Philippines, usually mga 2 hours lang yung difference. Or depende kapag may daylight saving time. Pero kung yung client mo nasa Perth, usually walang time difference. So, pang umaga dito, umaga din sa kanila. So, hindi ko kailangan mag-night shift. So, sabi ko, okay, parang maganda yung Australian account. Sige, try ko Australian account. So, after ko makapasa ng board exam, ilan nung years na ba after nung makapasa ng board exam? 9 years. 9 na lang. 9 years. So, 9 years since na nakapasa ako sa board exam. Ang client ko talaga is Australian.
So wala talaga ako masyadong experience sa Philippine tax, Philippine setup, sa mga BIR, ganun. Kaya kapag may nagtatanong sa akin, hindi ko masagot kasi never ako nagpunta sa mga BIR, filing, never ako naka-experience kasi Australian talaga yung aking, Australian account, Australian client talaga yung experience ko. And then, nagsimula talaga ako from scratch, like, ano naman kami, like, wala naman akong kilala, walang backup, walang connections. So, parang, nagsimula talaga ako from scratch, na parang, I made my way from scratch to climb the corporate ladder, no? So, Australian ako, nagsimula ulit ako as an associate, na syempre, na-promote ako ng intermediate associate, senior associate, hanggang sa naging manager na ako. And usually pa yung bawat role ko, iba't ibang companies yung lilipat ako ng isang company tapos may promotion, lilipat ako ng isang company kasi mas may promotion hanggang sa naging manager na. Mahirap pero grateful ako na pinagdaanan ko kasi ang dami ko rin namang natutunan. Pero yung path na yun kasi 'di ba yung parang get a good degree, get a good job, stable job, high-paying job, and you will be successful. You will be happy. So, finalo ko lang naman kung ano yung normal na path ng society na meron tayo. And grateful naman ako doon. Grateful naman ako kasi ang dami kong natutunan dahil finalo ko yung path na yun. Tapos, while working sa aking corporate job, doon ko na afford na mag-travel, no? Like, ang first travel ko is Singapore, nakapag-out of the country ako. Pero before that, actually marami akong mga local trips kasama yung mga katrabaho ko. Hindi pa kasi ako nagvo-vlog noon. So wala akong mga vlog ng mga local trips ko. Pero marami na rin kami napuntahan dito sa Philippines ng mga local destinations. And then, doon lang na-open yung mind ko na, ito talaga yung pala yung gusto kong gawin sa buhay. Sabi ko nga, hindi kasi wala kaming, I did not come from a well-off family. So, nung mga bata ako, nung nag-aaral ako, wala kami ng mga family outing, wala kami ng mga travels somewhere during summer. Kasi, wala lang kaming ganong klaseng privilege. Hindi ko sinisisi yung family ko kasi nakita ko kung ganon sila nag-strive hard para buhayin kami at mapag-aral kami. At sobrang thankful ako kung paano nila kami ni-raise. Pero kumbaga, doon na open yung mind ko na, may ganito palang mundo, no? May ganito palang klaseng mundo. And ang saya pala ng ganito. Gusto ko siyang, pumapasok-pasok siya sa isip ko na parang gusto ko siyang gawing career, pero hindi ko alam kung paano magsisimula, hindi ko alam kung where do I start, paano ko siya gagawin, like sobrang busy ng work ko, yung corporate job ko. Pero, ayun nga, doon ko na-discover na pwede palang mag-vlog. Nung nag-vlog ako, ang mga usong vlogger dati, sila Will Dasovich, sila Lloyd Cadena, sila Alex Gonzaga, basta yung mga OG vloggers. Sila talaga yung pinapanood ko. Sabi ko, parang ang saya pala mag-vlog. Tapos, yung mga ibang friends ko naman, inaano ko, sinusupport, go! Parang kaya mo naman, go lang. Tapos ako naman, feeling din. Pero hindi ko siya na-i-envision na magiging full-time job ko. Parang, during that time, ginagawa ko lang siyang stress reliever kasi nga sobrang stressful ng work ko. So parang pag nag-vlog ako, pag nagta-travel, parang feeling ko yun yung stress reliever ko. Tapos natutuwa ako pag pinapanood ko yung videos ko. Naka-embed na siya sa utak ko na gusto ko siyang gawin. Pero hindi ko magawa, hindi ko maalam kung paano gawin. Kaya dati nag-upload ako mga 3 times a year, 4 times a year, 5 times a year. Hindi talaga ako consistent. But during the pandemic, no, or doon ko talaga parang na-realize na, pwede pa lang siyang gawing career, no? Kasi nung nag-open yung border, mga 2022 siguro yun, no? Parang konti pa lang yung nag-open, nagta-travel na ako. Tapos parang bumalik yung enthusiasm ko sa pagta-travel. Kasi ang tagal din naka-travel, di ba? Tapos parang doon ako naka-gain din ng mga viewers, nagkakaroon na ako ng viewers. Tapos nakikita ko na talaga na I'm earning. Sabi ko, pwede pala siyang gawing career, no? Pero, ang nasa isip ko, ipa-part-time ko lang talaga siya. Sabi ko, hindi ko kaya iwanan yung corporate job ko pa. Kasi, stable kasi ito di ba? Stable. At every month, alam ko na kung magkano yung sasahurin ko. Like, kahit anong mangyari, may kikitain ako, di ba? Stable, safe, and hindi nakakatakot, di ba? So, dahil nakitaan ko ng potential,
sabi ko na what if mag-exert ako ng more effort sa ginagawa ko. No? Mahirap kasi siya isingit kasi nga ang demanding ng work na mayroon ako talaga. Like, sobrang demanding sa time, demanding sa demanding sa lahat. Pero buti na lang talaga dahil dati hindi pa nire-require mag-office. No? Di ba pagkakatapos ng pandemic, hindi pa required mag-office. So nadadala ko pa yung work ko abroad. Like for example, hindi ko kailangan mag-leave. Like, especially kapag may long weekend, no? Mag-leave, long weekend ng Monday. So Saturday, Sunday, Monday, makakapag-content ako. Tapos minsan dinidiretso ko pa yung trip ko. Tuesday to Friday, mag-work. Tapos pagka after nun, Saturday, Sunday, vlog ulit. So parang yung buong trip ko na yun, nahahati ko yung dito, mag-vlog ako, tapos dito work, and then vlog ulit. So, nag-work sana sa akin yung setup na yun. Tsaka ako naman, hindi rin naman ako like sobrang strict na manager. Or hindi lang talaga ako effective na manager. Kasi sa totoo lang, marami, di ba, sabi ko, nanggaling kasi ako from the scratch at na experience ko different companies, different management styles, different people. And ang stressful talaga nung profession namin. Kaya sabi ko, nung naging manager ako, ayoko nang makadagdag ng stress sa mga staff, di ba? Parang stressful na itself yung work, dadagdagan ko pa ba, di ba? Tsaka parang feeling ko dati, the reason kung bakit ako nag-i-stay sa isang company is kapag na-enjoy ko yung mga katrabaho ko, na-enjoy ko yung life, kahit mahirap yung trabaho, pag okay yung mga kasama mo, di ba nag-i-stay ka eh. So, nung naging manager ako, kahit nagta-travel ako, chill lang kasi talaga ako. Parang, okay, nagagalit daw si client kasi hindi pa nasasabit yung deadline. Tapos parang, ano gagawin? Nung gagawin ko, nagagalit. Ayoko naman na ipasa sa mga staff ko, di ba? Parang, minsan sasabihin ko lang, guys, nag-follow up na, baka pwede nating i-push na konti. Pero hindi ko rin yung parang, walang matutulog hanggat hindi natatapos yan na. Gusto ko bukas, na-review ko na yan. Gusto ko chill lang. Minsan nga tinatawag nila ako doon na parang chill lang. Ako yung chill na manager. Kaya yung team namin, hindi kami naging best team ever. Sorry guys, no? Di ba sa mga company merong team of the month, ganun never kami naging team of the month kasi chill lang kami because of me. Okay lang guys. Sorry guys, hindi tayo naging team of the month ha. Pero hindi man tayo nakatanggap ng external validation, external awards, pero alam naman natin sa sarili natin na nag-enjoy tayo. So, we're winners in our own way. So, yun lang. Nakakamiss din. Actually, yung EY, pwede naman siguro ibanggit na yung EY, Ernst & Young, so it's one of the big 4 accounting firm. Na-enjoy ko rin yung stay ko dun kasi yung mga tao, parang feeling ko okay yung mga ka-work ko dun. So, stressful, demanding, pero na-enjoy ko siya kasi okay yung mga ka-work ko. Hi, EY family. And then, ayun nga, bigla kasing nagkaroon ng parang policy na mag-o-office na ulit, parang 2 times a week, 3 times a week na office. Dun na ako medyo, this was last year, 2023, bumalik yung ganong policy. Dun na ako parang, oh shucks, parang hindi na to mag-align sa goal na gusto ko. Kasi nga, gusto kong ipagsabay yung corporate job ko and traveling. Pero if mag-o-office ako ng 3 times a week, tapos for sure may mga times na magiging full time or parang balik na back to office na. Sabi ko parang hindi na siya mag-align. Kasi dati nagagawa ko pa yung ganun eh, parang magta-travel ako ngayon, tapos yung kalagitnaan mag-work ako, tapos travel ulit sa weekend. So parang ang tagal ko nakakapag-stay, makakagawa ko ng content. Pero if back to office na, makakapag-travel ako 3 days na lang, no? Kapag may holiday lang. So parang, anong magagawa ko sa 3 days? Parang feeling ko hindi na mag-align sa gusto kong mangyari. Although, na-enjoy ko talaga yung working environment sa EY. Stressful pero na-enjoy ko. Pero doon ako nag-decide to do freelancing. So, nag-freelancing na ako. And actually, sa freelancing, doon ko nakuha yung 6 digits na figure during my freelancing time. Kasi syempre, with my
total of 10, 11 years of working experience. Tapos nanggaling ka pa sa parang Big 4 accounting firm. Parang feeling ko it was easy for me to get a 6-digit salary talaga outside. Madali yung maraming mga offer na madali makakuha ng ganong salary because of my years of experience din naman. Tapos sabi ko, okay to kasi freelance, I can just work anywhere, madadala ko ulit yung work ko while doing content. So sabi ko, parang feeling ko, I felt like I made it. Di ba? Parang I felt like I made it. I was earning 6 digits, nadadala ko sa ibang bansa yung trabaho ko, nakakapag-vlog ako, I have other sources of income. So parang feeling ko, oh shucks, I made it. Parang feeling ko doon na parang I really made it. In the first few months naman of doing it, parang feeling ko nagagawa ko hindi siya madali na pero napapagsabay ko, like mag-work ako sa umaga, sa gabi, makakapag-explore pa rin ako while traveling, or makakapag-content ako sa weekend. Parang ganun pa rin, yung dalawang weekend sa sandwich ko. Content ako sa Saturday, Sunday, work ako Monday to Friday, content ulit ako ng Saturday, Sunday. So parang ganun yung usual na travel na ginagawa ko. Content, corporate job, content. Pero sa 4 days na yun, somehow nakakagawa na naman ako ng content and itinerary. It worked naman, pero ang question, sustainable ba siya? Nandun kasing sustainable ba siya? Mag-work siya for a couple of months or years kung kaya mo, pero sustainable ba siya? Ang paggagawa kasi ng content, guys, hindi naman siya yung parang, okay, mag-vlog ako today and then that's it. Work is done. Hindi eh. Ang dami mo pang kailangan gawin. Mag-film ako today and then I have to edit and then film. Since nga ang filming day ko is weekend, tas ang corporate job ko is weekday, saan yung editing time, di ba? So ginagawa ko, edit ko ng gabi. Corporate job, weekday morning, editing, weekday night. Although nai-enjoy ko yung pag-film, nai-enjoy ko naman siya kasi di ko kailangan mag-pretend, ako lang to, like nag-explore ako. Pero parang feeling ko, parang wala na akong buhay. Parang feeling ko wala na akong life. Kasi pagod na ako sa weekend, sa corporate job ko. Tapos sa gabi parang imbis na, di ba, magpapahinga ka na lang, mag-workout ka na lang, or you can do other stuff outside of work and outside of vlog. Pero wala na akong ganun. Like if ever magyayaya yung mga friends ko, lagi akong no, sorry, may gagawin pa ako. So, dun ako napapatanong na, is this worth it? No? Is this worth it na, oo, malaki yung kinikita ko kasi meron akong corporate job, meron pa akong vlog, dalawa yung source of income ko, malaki yung kinikita ko, pero is it worth it? Diba? Is it worth it with the kind of life that I have? Kasi during weekday, diba, magko-corporate job ako sa umaga at sa gabi mag-edit ako. May mga times talaga na parang magbi-breakdown na lang ako. Hindi ko lang naipapakita sa vlog. Pero may mga time na parang magbi-breakdown na lang ako na, ito ba, worth it itong ginagawa ko? Like, wala na akong life. Wala akong time to go out with my family. Parang ganun na lang yung utak ko. Parang, okay, corporate job, edit, film. Parang, doon na nag-slowly na parang sabi ko, I really have to make a decision, no? So, grateful ako kasi nung nag-freelancing ako, doon nga kumikita ako ng mas malaki, nagvo-vlog ako, nagta-travel ako, pero budget travel lang ako. So, doon ako nakapag-save. Feeling ko, well, I'm speaking in behalf of, my experience and yung mga taong nakatrabaho ko. Feeling ko lahat naman tayo pagod na magtrabaho. Lahat naman tayo pagod na sa traffic, pagod ng gumising araw-araw, yung 8 to 9 hours of our day or even more,
time sa ating day nakatuon dun sa pagtatrabaho. Feeling ko lahat naman tayo pagod na. At isa rin naman ako. Isa ako sa mga taong pagod na. Parang hindi maganda pakinggan, pero isa ako sa mga taong pagod na. Especially na mag-work ako sa corporate job na sobrang demanding. Tapos may another work pa ako of editing. Parang pagod na talaga ako, guys. Pero hindi ko magawang mag-quit sa trabaho ko kasi hindi ako ready. Ako yung breadwinner sa pamilya ko. So, anong kakainin ng mga taong nagkakadepende sa akin? Sabi ko nga, kung ako lang, kung wala akong sinusuportahan, matagal na ako nag-quit sa corporate job ko kasi yung kinikita ko sa YouTube, kaya kong pagkasyahin yun eh, di ba? Mag-stay lang ako sa hostel, kumain ako sa karinderya. Okay ako dun. Walang stress, di ba? Walang stress. Like, kain lang ako sa karinderya, hostel, meet people. Pagkakasyahin ko na lang, tapos ako na lang mag-i-edit sa video ko kasi wala naman akong full-time job eh. Wala naman akong corporate job. Magagawa ko lahat na yun. Pero ang dami kasing tao na nakadepende sa akin. Like, paano sila? Ako, kaya ko. Pero paano sila? And I think yun yung isa sa mga reason kung bakit most of us couldn't afford to lose our job. Another one is hindi tayo financially ready. And yun yung isa sa mga reason talaga ba't nahihirapan ako mag-quit ng aking corporate job and to do full-time. Kasi, ayun nga, hindi ako financially. Gusto ko kasi parang pag nag-quit ako, at least ready ako na may ganito akong klaseng ipon na makakasurvive ako ng 1 year, ganun. Kaya grateful ako na doon sa nag-freelance ako, nakaipon ako, nagpatipid lang ako mag-travel din. Kaya I think yun yung isang big factor kung bakit ngayon I decided to quit my job. Kasi siguro for those of you guys who also wants to quit your job or kahit gusto nilang magpahinga, take a break, no? Dahil sa stress na meron kayo sa kind of life, you really have to prepare and save para doon sa time na feeling nyo, ayaw nyo muna magtrabaho. I think, yun yung pinaka nag-convince sa akin, okay, I'm gonna quit my job. Kasi, may enough na ako na save for example, ilang months ba? 6 months, 1 year, depende sa inyo. Dati pa, like, last year ko pa gusto mag-quit sa corporate job ko, pero hindi nga ako ready. So, pinag-ipunan ko talaga muna before I made the decision. Tapos, syempre, kinakausap ko yung mga tao. Like, I even talk to my friends, mga accountant friends and all that. And, hindi ko rin naman talaga masisisi kasi here in the Philippines talaga, medyo conservative ang mind na meron tayo, no? Parang, mas okay naman kasi talaga yung stable, safe, and, yung hindi nakakatakot, no? Unknown, hindi siya unknown. So, nung nag-ask ako sa mga friends ko, most of them really told me na baka pwedeng isabay mo na lang, no? Isabay mo na lang, wag mong i-quit. Wag mong i-quit yung job mo kasi stable ka dito. Hindi mo naman alam kung hanggang kailan lang manonood sa yung mga tao. Hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka lang relevant, which is valid, no? Valid yung mga point of views na nakukuha ko sa mga friends ko. Kaya medyo hesitant ako mag-quit ng job kasi yun yung mga lagi kong naririnig. Valid. Kasi sabi nga nila, di ba, may mga tao na nag-viral lang and then after few months na wala nang nanonood sa kanila, which is valid. Naisip ko naman din pero alam mo, at the end of the day, ikaw kasi yung nakakaalam sa situation na meron ka. Kaya naman talaga siyang pagsabayin, pero wala talaga akong life. Wala akong buhay. Hindi man lang ako makapag-exercise. Hindi man lang ako makapag-spend time with family, like hang out. Kasi wala talaga, saan ko isisingit? Although yung mga tao parang pinipraise ako na grabe, ang galing mo sa time management, ang galing sabay mo yung corporate job mo, tsaka maraming mga nagpipraise ng ganun sa akin na nakaka-receive ako. Thank you for appreciating that. Pero at the back of the camera, ang daming struggles na hindi lang nakikita. Yung struggles ng, grabe, wala ka ng time. Minsan umiiyak na lang talaga ako, Lord. Tama ba ito mga nangyayari sa life? Ayoko naman maging ungrateful kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganong klaseng privilege, no? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng privilege na madala yung work mo
sa ibang bansa, makapag-film ka, makapag-vlog ka. Hindi ko naman dinidiscount yung privilege na meron ako. Pero ang hirap lang kasi explain na hindi mo talaga fully maiintindihan yung isang bagay unless nandun ka sa situation. At ang hirap kasi talaga. Grateful ako na may mga iba akong nakilalang mga tao sa pagta-travel ko. Especially yung mga tao from other countries, nakakakuha ako ng ibang perspective. Yung mga iba kong si Richard, ewan ko kung naalala niyo si Richard, nakilala ko sa Taiwan, no? Si Richard from the US siya. And then, nagtrabaho siya sa Google, so nasa tech, nasa IT industry siya. So, ang laki ng kinikita ng mga IT na nasa Google pa siya dati. Kinausap ko siya about my plan of quitting. Tapos, ang ganda nung message na binigay niya sa akin. Sabi niya na, you're working 8 hours, 9 hours of your day sa isang bagay, sa corporate job na hindi ka naman sobrang masaya. What if yung effort mo yung effort 8 to 9 hours of your day gawin mo dun sa content or sa pagta-travel kung saan ka talaga feeling mo masaya, and let's see how it goes, di ba? Let's see how it goes, di ba? So sabi ko, oo nga, no? Kasi takot na takot ako. What if mag-quit ako, hindi sigurado yung kita ko dito sigurado na ako. Pero oo nga, no? What if yung time ko dito sa sigurado ilipat ko sa time ko dito, tignan natin baka naman kumita din. Tapos nagkausap pa ako sa iba't ibang mga nakakausap ko lang sa hostels. And then, yung iba kong mga accountant friends, meron din naman mga nag-support na sabi nila, go, support kami sa'yo. And although, alam ko na medyo natatakot din sila, pero I just love na they supported me. And I also talked to my ate, yung sister ko. Sabi ko na, ate, gusto ko talaga mag-resign na. Pero natatakot ako kasi paano sila mama, paano yung parents, yung sinusuportahan ko, paano? Tapos ang galing lang kasi hindi ko in-expect na yung ate ko hindi ko in-expect na ganun yung magiging response ng ate ko sa akin. Sabi niya na, okay lang yan, go. Sabi, okay lang yan, go. Sabi niya, parang, kakausapin ko sila mama, like ganyan. Kasi, sinabihan ko si ate actually, kasi, if ever kasi, for example lang, di ba, for example, mag-quit ako ng job ko, tapos hindi ko na kaya mag-support, parang subtle na nagpaparinig ako sa kanya na, ikaw muna yung mag-support. Parang, actually, kaya ako sinabi sa ate ko, kasi gusto ko parang, magkaroon man lang ng konting sa kanya, konting support na okay lang, go lang. Kasi meaning, kung okay kay ate, edi okay din sa kanya na mag-support. Sa family, pag hindi ko na kinaya. So, ayun, sinabi ko sa parents ko. Although valid naman yung reaction ng parents ko. Kasi natatakot sila, di ba, na parang, sure ka ba sa decision mo? Kasi syempre, stable na yung career mo, stable ka na dito, tapos pupunta ka dun sa unknown, unstable, di ba? But, siguro, nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumalon. Kasi, naramdaman ko na willing kayong tumalon kasama ako. Wow, diba? Feeling ko hindi ko naman ako magkakaroon ng ganong courage kung hindi ko rin nararamdaman yung suporta na meron kayo. And although valid yung sinasabi ng iba kong friends na what if ngayon ka lang papanoorin, next year hindi ka na papanoorin. I think for as long as nagiging totoo lang naman ako sa video ko, like hindi ko tinatry na maging someone else, I think hindi ako natatakot, parang ganun. Kasi feeling ko, may mga tao nagva-viral because opportunity comes at the right time for them. Pero somehow kasi, if ever nagva-viral sila, may pressure sa kanila na maging someone else, di ba? Viral ka, dapat ganito ka, ganyan. So, pag nawala na yung face na yun na parang facade na nilalagay mo sa audience mo, doon na naglo-lose ng interest yung tao sa iyo, no? Kasi it's hard to fake things, eh. Parang feeling ko it's hard to fake things ng matagal. Pwedeng ngayon ito yung
ito yung image na pinaportray mo, pero later on, madidiscover ng mga tao talaga kung sino ka. And, I think naman, I hope, wala naman akong ginagawa na, kumbaga, fini-fake ko na ganito ako. Kasi ganito naman talaga ako. Ganito naman talaga ako. And, I hope na for as long as informative, ganun, mag-stick lang ako dun sa goal ko talaga to be informative and entertaining. I hope na, di ba, I can do this longer. I can do this longer. Yung content creation kasi, sobrang different talaga siya sa ginagawa ko as an accountant. An accountant is very analytical and content creation is more of a creative, and I just really love that I can be myself while working. No? Kasi sa being accountant, ang daming mga rules na kailangan i-follow, and I just feel like this is what I wanna do, di ba? And I feel like sa content creation, hindi siya sigurado. No? Hindi ko alam kung magkano yung kikitain ko next month. Hindi ko alam kung magkano kikitain ko next year. Unlike sa accountant, alam ko na yung sasweldoin ko next month, sure na ako. Pero, lately ko lang na-discover na sa content creation, you will be paid depending on your effort talaga. If masipag ka, if you produce more videos, more contents, you will be paid more. Unlike sa corporate job, although may pay naman yung mga, may OT pay naman sa mga iba ko, yung mga pinagtrabahuan ko, no? Pero I feel like, even though mag-work ka ng super hard, mag-work ka ng, yung effort na binibigay mo doon sa work mo, still not enough, or still hindi enough to compensate talaga yung effort na binibigay mo. And na-discover ko yung content creation na, okay, dito, pag magsipag ka, parang may reward talagang bumabalik sa'yo, no? Siguro nga, na-realize ko na I'm not sure kung para talaga ako doon sa corporate world. Kasi sabi ko nga, sobrang chill lang ako na manager na hindi ako masyadong nagbe-pressure. I'm not sure if it's a good thing or not, no? Kasi minsan if hindi ka masyadong strict, baka abusuhin ka ng mga tao mo. Pero hindi kasi talaga ako like ma-pressure na tao. And I am not sure if I fit in to that kind of environment. Kasi sobrang pro ako sa work-life integration. At kaya nahihirapan ako ng manager ako kasi if manager ka, kailangan mong i-balance yung needs ng tao mo, ng management, ng client. Dapat mag-a-align sila lahat, no? Kung may reklamo yung staff, yung tao, pero dapat hindi agad-agad pagbibigyan mo, kailangan mo i-consider yung management, kailangan mo i-consider yung client. Pero masasabi ko na ako, medyo bias ako sa employee, no? Bias ako sa tao, na parang mas pro ako sa tao. Kaya nahihirapan ako mag-excel masyado sa corporate world kasi makatao kasi ako. So minsan, yung mga decisions na ginagawa ko, hindi siya pro management, hindi siya pro client, pro tao. So hindi ako masyado nag-excel sa industry na yun. No? For example, may deadline daw tomorrow. May deadline tomorrow pero holiday bukas. Hindi okay lang yun. Huwag na tayong pumasok holiday. Huwag tayong pumasok next week na yan. Next week. Pag magalit, edi magalit. Di ba? At least sama-sama tayong tatanggap ng galit. Tapos sabi, sige, huwag na natin tapusin today. Next week na yan, ha? Pero pag pagalitan ako next week, dapat nandyan kayo. Lahat tayo papagalitan. Hindi lang ako. Anyway, pero hindi ko naman dinidiscount yung fact na maybe I'm speaking from a point of privilege. Kasi alam ko rin na yung profession na meron ako is in demand. Or even I quit my job now, alam ko na next time na mag-apply ako, may mahahanap agad ako. And siguro I'm speaking in a point of privilege kasi hindi naman lahat ng tao nasa katayuan or situation na meron ako. Kaya siguro, ganun din ako ka-confident na mag-resign and to quit my job kasi alam ko na may babalikan ako. Pero ayoko kasi na gawin yung mindset ko na may babalikan ako. Kasi if ganun yung mindset na meron ako, hindi ako magsisipag
parang bare minimum lang, ganun. Bare minimum lang yung ibibigay ko. Kasi okay lang yun, if I fail, may babalikan naman akong corporate job. Gusto ko pag may decision akong ginawa, parang nakafocus talaga ako doon. Kagaya nung parang sa board exam ko dati na parang wala akong ibang iniisip. Passing the board exam is the only option I have. Kaya itong pag full-time content creation ko, gusto ko magkaroon ng klaseng ganong mindset na, okay, I'm doing this without thinking na mayroon akong fallback. It's okay to have a backup plan, di ba? Actually, corporate job is still my backup plan. Pero if lagi mo kasing iisipin na may backup plan ka, hindi mo gagalingan eh, di ba? Kaya ayoko isipin, okay, I'm making this decision without thinking about it. Parang my only option is to do well in this path and to, di ba, to do better. So yun guys, yeah, I'm officially announcing that I'm doing this full-time. And this is also to encourage you guys that whatever you want to do in life, do it. Di ba? Life is too short to live someone else's life. And sometimes you have to make decisions na hindi pabor sa karamihan, hindi maintindihan ng karamihan. Pero ikaw yung mas nakakaalam sa kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, how you want to live your life. So do it. Whatever you wanna do it. Diba? And I'm just very excited sa marami pa natin pagsasamahan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan, i-explore natin together. And for sure, this will not be an easy ride. Marami mga pagsubok na pagdadaanan, ups and downs. But I know na nandyan naman kayo kasama ko sa mga pagdadaanan natin. And yeah, cheers! Cheers na lang ito. Wala akong tubig. Cheers to more travels together, more successes together, mga failures na kakaharapin natin, pero malalagpasan natin. No? So maraming salamat, and I'll see you again on the next one. Bye-bye! Tan taratan taratan tan tan taratan taratan tan tan taratan taratan tan 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 taratan taratan tan tan taratan taratan tan tan taratan taratan tan pang 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 tang 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 tang.